Huwag mong kainin yan, dumi yan. Sa inyo mga halaman ay pwede nyo ring ilagay ito, mga kamangyan, para pataba. Magandang umaga mga kamangyan. Ngayon ay nandito tayo sa tinaniman natin ng kangkong noong nakaraang linggo. Sinubukan nating magtanim dahil dun sa pinagkukunan natin ng kangkong ay wala na tayong nakukuhang kangkong. Tuyo na ang mga kangkong at nilalagyan na rin ng baka, tinatalian para ipakain doon. Ngayon sinubukan natin na magtanim nitong kangkong para may maibigay naman tayo sa ating mga alagang baboy. At wala naman problema sa patubig dahil malapit lang ang ilog dito sa area ng ating kangkungan. At ang ginagamit natin para malagyan ng tubig ay water pump. Ito na ang ating mga tinanim na kangkong. Ayan, medyo gumagapang na rin at malapad-lapad na rin. Kaunti lang naman ang nailagay natin na mga kangkong dito para pang tanim dahil dun sa pinagkukunan natin ay kaunti lang ang ating nakuha para itanim dito sa taniman natin. Kahapon ay naglagay rin tayo ng tubig dito, pinatubigan natin, at dahil nga sobrang init ng panahon ay mabilis na nawala ang tubig na inilagay natin, nahibas na agad. Malapit na rin lumago, magsasalubong na rin sila. Ito yung mga damo na tumutubo dito. Yung hindi pa natin natataniman ito ng kangkong ay ito talaga ang mga damo dito. Ngayon ay nung kinuha natin yan, sinunog natin dito para matagal tumubo. Pero dahil nga basa dito sa area na to, lagi natin nilalagyan ng tubig, ay mabilis silang lumago. Yan. Pero papatanggal din natin yan mga kamangyan. Ipapalinis natin para mas maunang lumago itong mga tanim natin na kangkong. Yan. Hanggang dito yan mga kamangyan, hanggang doon pa sa dulo. Ang nilagay lang natin na kangkong ay pumunta sa gilid dahil nung nilagay natin ng tubig ito ay dito banda medyo malalim ang tubig. Ngayon yung mga kangkong na nilagay natin ay pumunta sa gilid sa medyo may lupa at doon tumubo. Hanggang dito siya mga kamangyan. Pakonti-konti lang kasi ang nailagay natin dahil konti lang rin ang mga 3 sako lang ang nakuha natin dun sa pinagkukunan natin ng kangkong. At ikinalat natin yung nilagay natin na kangkong dito. Yan. Hanggang doon sa dulo. Okay na rin na ganito kalapad ang tinaniman natin ng kangkong mga kamangyan. Kapag lumago na rin itong mga tinanim natin na kangkong ay kaya nang suportahan ang ating babuyan. Hindi na tayo pupunta pa sa malayo para kumuha ng kangkong dahil sayang din sa oras. Kahit 1 beses o 2 beses lang natin patubigan itong ating kangkungan sa 1 linggo mga kamangyan ay okay lang. Ang importante lang naman ay ang lupa, kailangan na laging basa. At kapag naharbisan na natin ito ng 1 beses ay tuloy-tuloy na yan, magsusuwi na at lalago na ito. Ito na ang mga biik ni Pia. Yan, naiwalay na natin. Hindi pa sila magkasama ng kulungan ng iba nating mga biik dahil ang pagkain nila ay iba pa kaysa sa pagkain ng ating mga naunang biik. Para hindi sila mabigla at magtae dahil kakawalay lang natin sa kanila. Pero next week ay isasama na rin natin sila dito sa ating mga naunang mga biik. Yan ang mga nauna nating biik. May naibenta na rin tayo mga kamangyan, mga kasabayan nito. Yan, kasabayan nun. Naibenta natin ng panglitsunin. Hindi lang natin na videohan dahil hapon na sila nang pumunta dito at mabilisan dahil may mga order para sa lechon. Ang bumili sa atin ay naglilitsyon. Mabilis lang lumaki, mga anak ni Bernadette. Bali 3 months pa lang siya. Itong batch na to, 3 months pa lang. Naibenta na natin ng 20 kilos. Umabot na sila ng 20 kilos.
Ito naman ay naka-reserve para bukas. Kukunin din yan. Pero sa tingin ko ay lampas na ito 20 kilos. Ganyan kabilis lumaki ang anak ni Bernadette. Mas maganda ang kanyang lahi kaysa dun sa ibang mga biik. Pero isa lang rin ang tatay nila. Ito si Max. May lahi ng Durox kaya mabilis lumaki ang kanyang mga biik. Tingnan nyo naman mga kamangyan, ang haba ng katawan. Dinayet lang natin ito. Max, galing talaga ni Max Max, saka mabait siya mga kamangyan. Yung ibang bulugan, kapag nilapitan nyo ay nangangagat. Pero ito, hindi, mabait siya. Konting himas-himas mo lang ay hihiga na siya. Ayan, higa na. Ganyan ka bait ang ating bulugan. Max, kala mo kakamutin kita It's a prank. Yan mga kamangyan, ang didi niya ay 16 ang kanyang didi. Kaya marami siya mag-produce ng anak. Ang gagawin natin ngayon mga kamangyan ay kukunin natin ang dumi nitong mga alaga nating baboy. Yan yung mga dumi nila. Naipon na dito sa gilid. Magaling rin itong mga alaga natin dahil kapag nagdudumi sila ay hindi nila dinudumihan yung kanilang mahihigaan. Mayroon talaga silang area na pinagdudumihan. Ayan dito banda, saka doon sa sulok. Kukunin natin yan para ilagay natin doon sa ating kangkungan. Gagawin nating abono ng ating mga kangkong para hindi na tayo bumili at gumastos pa. Maganda rin itong dumi ng baboy kasi natural lang talaga. Yan mga kamangyan, kahit nandito tayo sa loob ng kulungan ng ating alagang baboy ay hindi siya nagagalit. Hindi siya tulad ng ibang mga bulugan na kung papasok ka sa kulungan ay susugurin ka. Ito ay mabait, itong bulugan natin. Ngayon ay kukuha na tayo ng kanyang dumi. Dito lang. Kuha lang ako ng dumi. Ilalagay ko sa pagkain mo. Itong mga dumi naman ng ating alagang baboy ay hindi naman mabaho dahil hinaluan natin ng organic. Huwag mo kainin yan, dumi yan. Sa inyong mga halaman ay pwede nyo ring ilagay ito mga kamangyan para pataba. Pasintabi lang mga kamangyan sa mga kumakain. Medyo masilan itong ating video. Pupunuin natin itong isang balde para ilagay natin doon sa ating kangkungan. Konti lang nakuha natin dahil mabilis lang mawala ang kanyang dumi. Nahahalo sa lupa. Kung simentado naman ang inyong kulungan at wala kayong mapaglagyan ng dumi ng inyong alagang baboy, ay pwede nyo ring ibigay sa inyong mga halaman. Gawin nyo pataba. Yan mga kamangyan, ito na lang muna ang ating ipapakita sa video para medyo hindi mahaba ang ating video.
Yan, dito tayo kukuha ng tubig. Talagyan natin ng tubig itong timba. Hindi natin pwedeng i-direct ang dumi ng baboy sa ating kangkong dahil baka mamatay ang ating kangkong. Doon lang natin lalagyan sa portion na medyo walang kangkong. Ikakalat natin itong tubig na may dumi. At ang lalagyan natin ay yung hindi pa natutubuan ng kangkong. Kapag naglagay kayo nito mga kamangyan, ay kailangan isang beses o dalawang beses lang sa isang linggo. Huwag niyong lalagyan ng araw-araw dahil mamamatay naman ang inyong mga pananim. Mga kamangyan, ilagay na natin ang isang timbang dumi ng baboy. Kaya ang dumi ng alagang baboy natin ay napapakinabangan din natin. Hindi na tayo gumastos pa para bumili ng abono dahil mahal din kung bibili tayo ng abono. Kaya kung may mga alaga kayong baboy at mayroon din naman kayong pananim, ay pwede nyong itabi ang kanilang dumi. O hanggang dito na lang muna mga kamangyan ang ating video. Sana ay magkaroon kayo ng idea at may matutunan kayo. Maraming salamat sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Sa mga subscriber saka sa silent viewer, maraming salamat po. At sa ngayon pala nakapanood ng ating video, ako po ay humihingi ng pabor na paki-like naman at paki-subscribe ng ating channel. At huwag niyong kalilimutan na pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod natin na video. Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming. Bye-bye.